Hello po sa ating lahat. Good day. Ngayon ay January 18, 2025. So, napakabilis dumaan ang panahon. Mamaya, February, March, April, tapos May. So, ang May ang magiging very exciting month for this year dahil dyan nga yung midterm election. Okay, so maraming mga mangyayari na very interesting sa atin. Going back dyan sa Metro Manila, may gaganaping pro-impeachment rally. Yan, ito ay, ayon sa ulat, ito ay organized ng mga maraming vloggers. Nangunguna dyan si Attorney Insurrecto. Ngayon, talagang suportado natin yan. Sana, suportahan din natin yan. Ano? Okay. Dito kami sa malayong lugar sa Metro Manila. In fact, we live in an island. Nasa isla tayo. So, talagang mahirap makapunta dyan. Ngunit, talagang sinusuportahan natin yan. Ano? Mamaya, subaybayan ko yung mga mangyayari. At sana, tayong mga Pilipino ay kuwan natin, subaybayan din natin. Maglaan tayo ng oras, attention, focus para dyan. Kasi napakahalagang kanyan, ano. Sa totoo lang, ako ay naniniwala na talagang dapat ituloy yung pro-impeachment o yung impeachment na yan against sa ating Vice President. Kasi ang ang isang bagay na dapat natin isipin, yung constitutional provisions. Okay? Talagang nasa constitution natin yan, na kung may mga grupo, may mga organizations, may mga sectors na mag-file ng impeachment case against any elective or career service government officials, dapat the lower house ay i-accept yung kwan. That is their constitutional mandate. Trabaho nila yan. So, hindi pwedeng kontrahin. Pagkatapos, pag napag-aralan dyan sa lower house, tignan yung mga puntos with regards dyan sa impeachment case, then i-elevate dyan sa Senate. So, bahala ng mga senator dyan, ano? But at least sa early, sinasabi na ni itong si Padilla na against sa dyan, ano? I-block daw niya yung impeachment case na yan. So, yun ang yun ang nasa isip niya. Ngunit talagang grabe talaga ang level ng pag-iisip nito, ano? Okay. So, hindi pa in fact, hindi pa na pag-aralan dyan sa lower house, kinukontra na niya. So, dapat talaga, para sa akin, ano, idea ko lang ito, dapat talaga hindi siya sasama dyan. Kasi, ang pagkalam ko, halimbawa, sa mga kaso-kaso, sa korte. Okay? So, hindi naman court yung Senate.
But for the sake of that impeachment case, mag-a-act as a impeachment court. Ngayon, dito sa sa mga ordinary court, ang pagkakaalam ko diyan, halimbawa may isang kaso na nata-try diyan sa isang korte, yung kan mismo, yung judge, hindi siya nagbabasa ng mga sanyos, et cetera, hindi siya nakikinig sa whatever mga sinasabi, mga chismes, at saka iba pa. Hindi siya para hindi siya hindi ma-impluwensyahan yung kanyang decision later on. Okay? Dahil ang magiging basya ng kanyang decision ay yung mga evidences na present sa korte. Yun ang kanya sources o yung yan yung foundation ng kanyang decision as a judge. Okay. Ngayon, itong si nakakatawa nga ito. Talagang medyo grabe ang otak nito kasi yan nga ang naririnig natin sa kanya at saka yung base mga sinasabi niya na sa totoo lang walang logic. Nonsense to be exact, Okay. Dapat huwag ka munang magbigay ng iyong komento o call dyan. Dahil, nandoon na, so that's the time. Pag-aralan yung mga puntos. In fact, may instruction ang Senate President na huwag mo nang mag-comment. Ngunit, siyempre nga, Duterte, hindi lang si Padilla, kundi may ilan pa dyan. So, nagbibigay na sila agad ng maagang komento o decision. Hindi sana ganyan, Okay, so yan ang gusto nating ma-share. So muli, sana suportahan yung pro-impeachment rally dyan sa Metro Manila, 1 o'clock. Bagamat hindi tayo dyan sa Metro Manila, sinusuportahan natin yung activities na yan. Okay. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Suportahan naman ninyo kaming mga gustong tumulong para sa kaayusan ng ating bansa. Muli, maraming salamat.